Ito nga mga kalapatids, yung ipinahiram sa akin na breeder. Ayan o. Meron tong isang pisa. Isang inakay. Yan sila ngayon, silang dalawa at maswerte tayo at pinahiram tayo ng isang champion punchier ng kanyang breeder. Nasa ikalawang clutch na to. Na-disgrasya nga yung unang clutch. At malapit-lapit ng kunin. Naghihintay na lang ako ng chat. At isusuli ko na rin agad to kapag kailangan niya na. At ang ginawa ko nga para sakali ay bago kunin makapaitlog pa tayo ay ito nga, wala na yung inakay nila dito. Isang pisa nito ay nilagay ko na dito yung isang pisa nila dahil isa rin na napisa nito ni Wasak at ni White Light ay ipinasama ko na dito yung YB. Ayan o. Pinasama ko na yung inakay ng breeder na ipinahiram sa atin. Ayan o. Bago man lang kuhanin ay makapaitlog tayo dahil nga ilan yung nakasalang natin dito na hindi pa nag-iitlogan. Ito si White Light, nakasalang yan. Tsaka yung Kajampares, yung nanay nung ibon natin na binasagan. Ayan o. Nakasalang yan. Nakasalang din ito. Isa nating White Light. At nakasalang din si Bulak at saka yung kanyang pares. Di pa rin sila umiitlog. Yung pinakamatandang breeder natin ay nakasalang din. Ayan. Nakasalang din dito yung si Ibas. Ang plano ko kapag nagpanabay sila ng itlog, dahil ito nagkaitlog si Ibas na to ay tinanggal ko. Dahil mapayat siya nung nakaraan, nung pagkakuha ko ron sa pinagbigyan nga natin ito. Dahil pinalitan na nga natin ng YB. Ayan. Kung sakasakali makasabayan, isa dito sa mga ibon na ito ay gagawin ko tagalimlim. Kung makakapaitlog pa tayo dito sa pinahiram sa atin ng isang champion punchier. Ayan o. Ito na si Wasak at silang dalawa na ang nagsusubo sa inakain ng ipinahiram sa atin ng isang champion punchier. Samantala yung atin naman mga flyers, ayan sila. Pinakunahan nga nung linggo at kaganina ko lang inalpasan. Pinagpahinga ko muna dahil nga binakabakunado sila. Ayan. Iba basa na at naligo na sa baha. Dahil palayan nga dito sa likod namin. Ayan o. Naligo na ang mga ibon. Papasok na sila. May mga nauna na pala dito. Ating mga flyers. Ito yung brown. Medya lang ang patuka sa umaga at sa tanghali.
Mamaya na natin, dadagdagan ng mga pagkain. Para hindi mabingi. Kasi yung pagkabusog ng kalapate ay nagiging sanhi ng pagkabingi. Pag yan ay dumapo sa puno, kahit sipol ka na ng sipol, hindi nila maririnig kapag sila ay busog. Kaya alalay lang ang kain sa umaga, sa hapon na lang ang dadamihan para hindi sila nabibingi. Yan. Meron tayong 6 dito na pang norte, ilalaro ng August at September, at isang 120 days challenge. Ating mga ibon, no? Yung grizzle. Pang norte yan. Yung kanyang nestmate. Yan, o. Blue check. Blue check na may puti sa pakpak. Swerte daw yung mga ganyan na mga ibon na may puti sa pakpak na isa. Ayan, o. Yung isa nating itim, may puti rin sa pakpak. Swerte daw yan. Yung may mga puti sa pakpak, oh. Swerte na ibon. Ang kabilang mata, bullseye. Ang kabila ay gold. Ano mata niya? Kabilaan. Ang ating blue bar. At isa pang blue bar. Yung ating brown. Pinakabata sa ilalaro sa norte. Ayan, di pa nakakapagpalit ng pakpak. Bago pa lang nagsisimulang maglugol. At nawala nga yan nung nakaraan. Mahigi at sinuli ng kapitbahay. Dahil nga sa labas siya natulog nung bagyuhan. At nung nagpalipad ako ay sumama rin. Kaya basang-basa, nahirapan siyang lumipad. Yan ang ating 6 na pang norte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. At may mga nakakom rin tayo dito. Ang galing kay Chano. Eto si Basag. Yung kapatid ng Brown na anak ni Wasak. Meron din tayong Black Tiger Grizzle, anak ng breeder natin na pinakamatanda. At ito, anak din ng breeder na pinakamatanda, White Grizzle. Ito yung magulang nung dalawa nating pang laro ng norte. Ito yung galing kay Mac Harrison Luke. Ayun naman yung anak ng Ibas, taas sa taas. At itong ating Tipler. Yan yung mga ibon natin sa Flyers Loop, mga kalapatids. Sa susunod na mga araw ay umpisa na ng toss. Dahil nabakunahan na nga sila at nakakapahinga na rin. Hanggang dito lang mga kalapatids ang ating update.